Kumusta kaibigan? Narito na ang huling part ng movie series na Mercy for None. Kung hindi mo pa napapanood ang unang part, ay panoorin mo muna yon kaibigan at ilalagay ko ang link sa comment section. Dahil huli na ang kanyang naging reaksyon, malakas siyang nabangga at tumilapon ang kanyang sinasakyan at nahulog sa ilog. Pagkatapos ng insidente, bumaba ang driver ng sasakyan at agad na tumawag sa kanyang amo. Iniulat nito na matagumpay niya nang napatay si Gihon. Si Tam Gi-chun wala na. Naligpit ko na. Bumalik ang eksena sa nakaraan. Dito mabubunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng asasin na pumatay kay Gisok. Noong gabing pinaslang si Gisok matapos nitong makipaglaban sa grupo ng mga kabataan, napansin niya na may isa pang lalaki na nagtatago sa loob ng elevator. Naiwasan niya ang unang pag-atake nito, ngunit bihasang asasin ang kanyang kalaban. Sunod-sunod nitong tinarget ang mahalagang bahagi ng kanyang katawan. Isa sa mga pag-atake niya ay tumama sa kanyang kamay. Mabilis namang ginamit ni Gisok ang kanyang necktie upang pigilan ng pagdurugo habang ipinagpapatuloy ang laban. Ngunit dahil sa mga natamo niyang sugat, unti-unti siyang nanghina. Sa huli, tinamaan siya ng isang malalim na saksak sa leeg. Bago mawalan ng malay, nagawa pa niyang alisin ang maskara ng kanyang kalaban. Ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Malalaman natin na ito rin ang lalaking bumangga sa kotse na minamaneho ni Gihon sa tulay. Samantala sa kasalukuyan, na-recover ng rescue team ang sasakyan ni Gihon mula sa ilog, ngunit wala na ang kanyang katawan. Ang hindi alam ng lahat, inanod pala siya hanggang sa pangpang at si Hebyong ang unang nakakita sa kanya. Agad itong tumawag ng doktor upang mabigyan si Gihon ng agarang gamutan. Kasabay nito, nakatanggap si Chairman Jun ng balitang nahulog sa ilog si Gihon matapos ang nangyari kay Junmo. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, nagsimula siyang maghinala na may mas malalim pang lihim na nagaganap. Ngunit bago niya pa ito maimbestigahan, tumawag si Chairman Gu at humiling ng isang agarang pagpupulong. Kalaunan, nagkita ang dalawa sa isang construction site. Nagpahayag muna si Chairman Jun ng pakikiramay sa pagkamatay ni Junmo. Pagkatapos ay direkta niyang tinanong si Chairman Gu kung ito ba ang nag-utos na ipapatay si Gihon bilang ganti. Mariin naman itong itinanggi ni Chairman Gu. Ayon sa kanya, kung siya ang may kagagawan, hindi ganoon kadaling matatapos ang buhay ni Gihon. Pagkatapos nito, ibinahagi niya ang isang bagong natuklasan. Sa kanyang sariling investigasyon, nalaman niya na ang pulis na humahawak sa kaso ni Gisok ay nakatanggap ng pera mula sa isang account na konektado sa Jun Group. Ang pondong iyon umano ang ginamit upang manipulahin ang investigasyon at ilihis ang tunay na nangyari sa pagkamatay ni Gisok. Nagulat si Chairman Jun sa ibinunyag ni Chairman Gu, ngunit hindi doon nagtapos ang usapan. Bigla nitong ibinato ang isang nakakagulat na hinala. Ayon kay Chairman Gu, posibleng si Chairman Jun mismo ang tunay na utak sa likod ng lahat ng nangyari. Sa kanyang teorya, ayaw ni Chairman Jun na si Gisok ang magiging susunod na mamumuno sa kanilang organisasyon. Kaya lihim umano itong nag-utos na ipapatay si Gisok at sinadyang ituro ang lahat ng ebidensya kay Junmo. At kapag nangyari iyon, tiyak na maghihiganti si Gihon at si Junmo ang magiging target nito. Kapag napatay si Junmo, ay isusunod naman nila si Gihon upang tuluyang mabura ang lahat ng bakas. Sa huli, babagsak naman ang Bongan Group at mapupunta ang buong kapangyarihan kay Chairman Jun. Pagkatapos nito, ang kanyang anak na tunay niyang tagapagmana na si Gumon ang uupo sa pinakamataas na posisyon. Pagkarinig sa teoryang iyon, natawa lamang si Chairman Jun. Para sa kanya, isa lamang iyong katanghisip na walang matibay na ebidensya. Ngunit walang pakialam si Chairman Gu kung tama man o mali ang kanyang hinala. Para sa kanya, umabot na sa puntong hindi na maaaring magsama ang kanilang dalawang panig. Isa sa kanila ang kailangang tuluyang mawala. Isa na itong malinaw na deklarasyon ng isang digmaan. Agad namang bumalik si Chairman Jun sa headquarters at ipinatawag ang lahat ng matataas na opisyal ng Jun Group. May ilan sa kanila ang naniniwala na hindi dapat lutasin sa dahas ang alitan sa panahong iyon. Ngunit para kay Chairman Jun, wala silang ibang pagpipilian. Kailangan nilang protektahan ang kanilang kapangyarihan kahit humantong pa ito sa isang malawakang labanan. Matapos ang pagpupulong, umalis siya upang makipagkita kay Yongdo. Direkta niyang sinabi na pakiramdam niya ay ginagamit lamang siya nito. Naalala niya na nangako si Yongdo na kapag sinunod niya ang mga payo nito, mapupunta sa kanyang kontrol ang buong sitwasyon. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Sa halip
ay mapipilitan pa siyang harapin ng Bongan Group sa isang digmaan. Binanggit din ni Chairman Jun ang perang ginamit sa panunuhol na nanggaling sa account ng Jun Group. Ayon sa kanya, ilan lamang ang may access sa account na iyon. Bukod sa kanya, isa lamang sa mga taong iyon ay si Yongdo. Ngunit kalmado lamang na sumagot si Yongdo. Ipinaalala niya na may isa pa silang hindi dapat nakalimutan at iyon ay si Gumon. Agad namang itinanggi ni Chairman Jun na maaaring sangkot ang sarili niyang anak. Ngunit gumiti lamang si Yongdo. Ayon sa kanya, madalas paniwalaan ng matatanda ang gusto lamang nilang paniwalaan at baka iyon mismo ang maging dahilan ng pagbagsak ni Chairman Jun. Samantala, sa punong tanggapan ng Bongan Group, kasi simula pa lamang ng pagpupulong ng mga opisyal nang biglang tumating ang mga prosecutor. May dala silang search warrant at agad nilang inaresto ang halos buong pamunuan. Tanging si Chairman Gu lamang ang nakatakas bago tuluyang maisara ang lugar. Ngunit hindi iyon aksidente dahil bahagi pala iyon ng plano ni Gumon. Napansin naman ng chief prosecutor na tila sinadya nitong bigyan ng pagkakataon na makatakas si Chairman Gu. Ngunit ipinaliwanag ni Gumon na sa sandaling piliin niya ang panig ng batas, wala ng exemption kahit sarili niya pang ama. Ayon sa kanya, simula pa lamang iyon ng mas malaki niyang plano. Ang tunay na layunin ay mahuli ang taong nasa likod ng lahat ng pangyayari. Pagkatapos nito, inilatag ni Gumon ang susunod niyang hakbang. Iminungkahi niya na magsasagawa rin sila ng malawakang pagsisiyasat sa buong Jun Group. Samantala, tuluyan nang nakarecover si Ji-hoon sa ospital. Pagkagising niya, agad siyang nagpalit ng damit at tahimik na tumakas nang walang nakakapansin. Una niyang pinuntahan si Hebyom upang kunin ang ilan niyang personal na gamit. Iniabot naman ni Hebyom ang susi ng sasakyan ni Gisuk. Sinabi rin nito na napalitan niya na ang plaka upang hindi agad matunton ang sasakyan. Nagpasalamat naman si Gi-hoon bago tahimik na umalis. Hindi nagtagal, nagtungo siya sa opisina ng graveyard. Sa sandaling iyon, pinag-uusapan nila ang pagkamatay ni Gi-hoon at Junmo. Naniniwala sila na patay na ang dalawa kaya wala na silang dapat ikabahala. Ngunit bigla silang natahimik nang makita nilang dumating si Gi-hoon. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tabi ni Song-wan. Pagkatapos ito ay nagtanong. Gusto niyang malaman kung sino ang tunay na taong nag-utos sa pagpatay sa kanyang kapatid. Natigilan si Song-wan sa tanong ni Gi-hoon. Ayon sa kanya, kung mismong si Gi-hoon ay hindi alam kung sino ang nagtangkang pumatay sa kanya, mas lalo namang wala siyang ideya. Ngunit hindi dumating si Gi-hoon upang humingi ng opinyon niya. Sa halip, inutusan niya si Song-wan na alamin ang tunay na nasa likod ng tangkang pagpaslang kung nais pa nitong mabuhay. Dahil sa matinding takot, wala nang no choice si Song-wan kundi ang sumunod na lamang. Pagsapit ng gabi, umuwi si Gumon at nadatnan ang kanyang ama na nasa loob ng kanyang silid. Hawak nito sa kanyang kamay ang audio recording na matagal niya nang hinahanap. Agad niyang tinanong si Gumon kung ano talaga ang balak nito. Ngunit gumiti lamang si Gumon at tahimik na tumalikod. Muli naman siyang pinilit ni Chairman Jun na magsabi ng totoo. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Gumon na ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Dagdag pa niya, hanggat naroon ang kanyang ama, walang magbabago anuman ang kanyang gawin. Naunawaan naman ni Chairman Jun na malaki ang ambisyon ng kanyang anak, ngunit naniniwala rin siya na hindi nito ipagkakanulo ang sariling ama. Dahil dito, kampante siyang umalis ng silid. Pagkaalis ni Chairman Jun, agad na sinuri ni Gumon ang kanyang headphones. Laking gulat niya nang matuklas ang dating wiretap ay napalitan ng ordinaryong cassette tape. Samantala, tuluyan nang nagdeklara ng digmaan ng Jun Group laban sa Bongan Group. Noon, palaging pinipili ni Chairman Jun ang mapayapang paraan upang maiwasan ang alitan. Ngunit ang labis na pag-aatubili niyang kumilos ang naging dahilan upang mawala ang pinakamahalaga niyang kakampi. Ito ay si Gi-hoon. Doon niya napagtanto ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Naisip niya na kung noon pa sana ay kumilos na siya, maaaring naiwasan sana ang kaguluhan. Ngunit huli na ang lahat. Kaya nagpasya na siyang lumaban sa huling pagkakataon. Alam niya na kapag nabigo pa siya ngayon ay wala nang susunod na pagkakataon. Sa kabilang panig, pinayuhan ng mga tauhan si Chairman Gu na tumakas muna habang sila ang haharang sa kalaban. Ngunit tumanggi siya, mas pinili niyang lumaban hanggang sa huling sandali. Hindi nagtagal, dumating si Chairman Jun sa lugar. Kasabay nito, na-corner nila si Chairman Gu at napabagsak matapos makatanggap ng sunod-sunod na pag-atake mula sa mga tauhan ni Chairman Jun. Nang akmang lalapit si Manager Choi upang tapusin ang laban, pinigilan siya ni Chairman Jun.
inutusan niyang umatras ang lahat. Gusto niyang siya mismo ang humarap kay Chairman Gu at tahimik siyang humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niya na sa pagitan ng pagkakaibigan at ng kanyang sariling pamilya, pinili niyang protektahan ang kanyang anak. Idinagdag pa niya na minsan na rin ginawa ni Chairman Gu ang parehong desisyon. Pagkatapos sabihin iyon, siya mismo ang tumapos sa buhay ni Chairman Gu gamit ang kanyang pipe. Matapos ang insidente, sumakay si Chairman Jun sa kanyang sasakyan at umalis. Ngunit hindi niya alam na bahagi lamang siya ng isang mas malaking plano at si Yongdo pala ang tunay na kumokontrol sa lahat mula pa sa simula. Ginamit lamang niya si Chairman Jun bilang isang pyesa sa kanyang laro at ang tunay niyang target ay si Chairman Jun mismo. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga tauhan ng graveyard na inupahan ng Jun Group upang linisin ang lugar ng insidente. Kasama nila si Gi-hun at Song-wan. Habang pinagmamasdan ng paligid, napansin ni Song-wan na tila may mali sa lahat ng nangyari. Ayon sa kanya, hindi ganoon ang tunay na pagkatao ni Chairman Jun. Nauunawaan naman iyon ni Gi-hun. Alam niyang may isang bagay na mas mahalaga kay Chairman Jun kaysa sa matagal nitong pakikipagkaibigan kay Chairman Gu. Hindi nagtagal, nagpa siya si Gi-hun na makipagkita kay Chairman Jun. Masaya naman ang chairman nang makita niyang buhay pa si Gi-hun. Ngunit walang emosyon itong tumingin sa kanya at direkta itong nagtanong kung siya ba ang nagpapatay sa kanya. Agad namang natigilan si Chairman Jun sa tanong na iyon. Ipinaliwanag niya na hindi siya ang tunay na nag-utos ng lahat. Ayon sa kanya, isa lamang din siyang pyesa sa malaking plano. Pagkatapos nito, binanggit niya ang isang pangalan na hindi pa naririnig ni Gi-hun. Ito ay si Yongdo, ang misteryosong tao na matagal nang kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Noong panahon pa ni Chairman O, iilan lamang sa pinakamalalapit nitong tauhan ang nakakaalam sa tunay na pagkakakilanlan ni Yongdo. Isa itong pulis at ginamit ang kanyang posisyon upang makalikom ng napakaraming lihim na impormasyon. May access siya sa mga datos ng kapulisan at maging sa mga sikreto ng iba't ibang sindikato. Dahil dito, para siyang isang tao na kumukontrol sa buong laro mula sa likod ng tabing. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumaki ang kanyang ambisyon. Umabot pa sa punto na hindi na siya kayang kontrolin ni Chairman O. Ibinunyag din ni Chairman Jun na 20 taon na ang nakalipas. Si Yongdo ang nagmaniobra upang maitulak si Gisok sa pagpatay sa anak ni Chairman O. Bilang patunay, itinago niya ang isang audio recording ng pag-uusap niya na Yongdo at Gisok. Matapos mamatay si Chairman O, si Yongdo ang lihim na kumontrol kina Chairman Jun at Chairman Gu upang mapakinabangan ang magkabilang panig. Ngunit may isang tao na patuloy na humahadlang sa kanyang plano. Ito ay si Gi-hun. Dahil sa matinding respeto ng mga tao rito, naging malaking banta ito sa kanyang kapangyarihan. Kaya sa 10 taon na nakalipas, sinimulan niyang planuhin ang pagbagsak ni Gi-hun. Sa wakas, nagtagpi-tagpi na ang lahat ng piraso ng katotohanan. Dahil dito, nagpa siya si Gi-hun na harapin si Yongdo at tuldukan na ang lahat. Nakaramdam naman ng matinding pagsisisi si Chairman Jun. Bilang kabayaran sa kanyang mga pagkakamali, nangako siya na tutulungan niya si Gi-hun. Ngunit lingid sa kaalaman nilang dalawa, palihim pala silang minamasdan ni Manager Choi mula sa malayo. Kinagabihan, tumawag si Chairman Jun kay Yongdo at niyaya ito na makipagkita. Nagtaka naman si Yongdo kung bakit napakagabi na ng kanilang usapan. Gayunpaman, pumayag pa rin siya pumunta sa itinakdang lugar. Hindi niya alam na may naghihintay na bitag. Pagdating niya, hindi si Chairman Jun ang kanyang nadatnan. Si Gi-hun ang biglang lumitaw. Halos hindi naman makapaniwala si Yongdo dahil ang akala niya ay patay na ito. Hindi na nagsayang ng oras si Gi-hun. Agad niyang sinunggaban si Yongdo at sinakal ito. Ngunit may biglang isang lalaki na sumulpot at itinulak siya palayo. Isa pala itong matagal niya ng kalaban, dating bodyguard ni Chairman O. Taon na ang nakalipas nang putulin ni Gi-hun ang kanang kamay nito sa kanilang laban. Kaya labis siyang nagtaka nang makitang buo na muli ang kamay ng dating kalaban. Habang abala si Gi-hun sa pakikipaglaban, sinamantala naman ni Yongdo ang pagkakataon upang makatakas. Kahit muntik na itong mapahamak, nagawa pa rin itong ngumiti na parang siya pa rin ang may kontrol sa sitwasyon. Lumalabas na pinalabas ito ni Yongdo mula sa kulungan upang maprotektahan ang sarili laban kay Gi-hun. Dahil alam niya na malaki ang galit nito sa kanya dahil sa kanilang nakaraan. Matapos ang maiksing sagupaan, biglang tumunog ang alarma. Dahil dito, dumating ang mga nagpapatrolyang pulis.
Napilitan ng dating bodyguard na umatras. Bago umalis, hinamon pa nito si Gihon na ipagpatuloy ang kanilang laban sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ng insidente, tinawagan ni Gihon si Songwan at inutusan niya ito na hanapin si Yongdo. Kasabay nito, nangako siya na iyon na ang huling pagkakataon na hihingi siya ng tulong at hindi niya na ito muling idadamay pa sa kanyang laban. Bagamat parehong may respeto at takot si Songwan kay Gihon, nag-aalinlangan pa rin siya. Ayon sa kanya, mahirap galawin si Yongdo dahil isa itong mataas na opisyal ng pulisya. Ngunit sinabi niya na kung nais talaga nitong hanapin si Yongdo, malamang ay nasa police station lamang ito at tama nga ang kanyang hinala. Doon nga nagtungo si Yongdo matapos makatakas at habang nasa presinto, agad niyang tinawagan si Chairman Jun at sinisi ito sa nangyari. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad na nagpatawag si Chairman Jun ng pagpupulong ng mga board of directors. Ngunit habang patungo siya ron, nagulat siya nang si Gumon mismo ang humiling na siya na lamang ang dadalo kapalit ng kanyang ama. Hindi naman maunawa ni Chairman Jun kung ano ang tunay na layunin ng kanyang anak. Ngunit hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. Direkta nitong inamin na mula pa lamang noong unang pag-uusap nila ni Yongdo, matagal na niyang pinaplano na palitan ang kanyang ama bilang pinuno. Nagalit naman si Chairman Jun at ipinaliwanag niya na ginagamit lamang si Gumon ni Yongdo. Sinabi niya na ang pagiging chairman ay hindi isang pribilehiyo kundi isang pangungot na kailangang pagdaanan araw-araw. Ayaw niyang maranasan din iyon ng sariling anak, ngunit tahimik namang sumagot si Gumon. At sinabing dapat ay tinanong muna siya kung ano ang gusto niya. Dagdag pa niya, matagal na niyang gustong patunayan na kaya niya ring gawin ang mga nagawa ng kanyang ama. Ngunit hindi siya kailanman binigyan ng pagkakataon kaya napilitan siyang gumawa ng sarili niyang paraan. Sa gitna ng mabigat na tensyon, lumapit si Manager Choi at sinabing oras na upang umalis si Gumon. Doon lamang napagtanto ni Chairman Jun ang isang masakit na katotohanan na pati si Manager Choi ay kumampi na rin sa kabilang panig. Sa mga sandaling iyon, naiwan si Chairman Jun bilang isang matandang pinuno na wala nang mapagkakatiwalaan. Matagal na nag-isip si Chairman Jun habang tahimik na nakaupo. Matapos ang mahabang pagninilay-nilay, nagpasya siya na ilabas ang kanyang huling alas. Samantala, dumating naman si Gumon sa pagpupulong ng Board of Directors. Nagulat ang lahat ng shareholders nang siya ang makita nilang pumasok. Walang pag-aalinlangan niyang inanunsyo na siya na ang papalit sa posisyon ng kanyang ama bilang pinuno ng Jun Group. Hiniling din niya ang buong suporta ng mga naroon, ngunit agad namang tumayo ang isa sa mga miyembro upang tutulan ang kanyang pahayag. Ayon dito, ang Jun Group ay naabot ang kasalukuyang tagumpay dahil sa pamumuno ni Chairman Jun. Dagdag pa niya, hindi raw karapat-dapat na mamuno ang isang taong lumaking sunod sa layaw tulad ni Gumon. Nanatili namang kalmado si Gumon. Sinabi niyang malaya ang sino mang tutol sa kanya na umalis sa silid. Isang direktor ang unang tumayo. Makalipas ang ilang segundo, sunod-sunod na ring nagsitayuan ang iba pang opisyal. Ngunit bago pa sila makalabas, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa labas ng pinto. Biglang natahimik ang buong silid. Doon ni pinakita ni Gumon ang kanyang tunay na ugali. Mariin niyang sinabi na hindi siya katulad ng kanyang ama at hindi siya magiging mahinang leader. Idinagdag pa niya na kahit gaano kataas ang katungkulan ng taong nasa harapan niya, iisa lamang ang magiging kapalaran ng sinuman na hindi susunod sa kanyang pamumuno at iyon ay kamatayan. Hindi rin siya natatakot na marumihan ang kanyang mga kamay. Ayon sa kanya, walang sinuman na nasa mundong iyon ang tunay na malinis. Pagkatapos ng kanyang babala, isa-isang naupo muli ang mga miyembro. Sa ibang eksena, nakatanggap si Gihon ng balita na umalis na sa presinto ang sasakyan ni Yongdo. Agad siyang nagtungo sa itinurong lokasyon, ngunit pagdating niya, hindi si Yongdo ang kanyang nadatnan. Sa halip, ang mortal niyang kaaway ang naghihintay sa kanya. Hindi na sila nag-aksaya ng oras, agad silang nagharap sa isang matinding labanan. Inabutan si Gihon ng isang kutsilyo upang maging patas ang kanilang tunggalian. Gayunpaman, hindi pa rin ito naabot ang husay ni Gihon pagdating sa labanang may patalim. Sunod-sunod na sugat ang tinamo nito habang unti-unting nawawalan ng pagkakataong makabawi. Sa huli, naipako ni Gihon ang kamay ng kanyang kalaban sa bintana ng sasakyan gamit ang kutsilyo. Doon niya napansin na prosthetic lamang pala ang kanang kamay nito. Ibinunyag ng lalaki na 10 taon na ang nakalipas, ang pagkawala ng kanyang braso ang naging pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay.
Ayon sa kanya, mas mabuti pa sanang pinatay na siya ni Gi-hun noon pa man. Habang nagsasalita, mahigpit niyang sinunggaban si Gi-hun. Sinubukan naman ni Gi-hun na abutin ng kutsilyong nahulog at mabilis niya itong naitarak sa tiyan ng kanyang kalaban. Ngunit kahit ganoon, wala pa rin siyang balak na tapusin ang buhay nito. Ngunit hindi iyon tinanggap ng lalaki. Hinawakan niya ang kamay ni Gi-hun at siya mismo ang nagtulak sa kutsilyo upang mas lumalim ang pagkakabaon nito sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay sinabi niya na kung nais niya talagang wakasan ng lahat, may isang paraan lamang. May isa sa kanila ang kailangang mamatay. Bago pa siya malagutan ng hininga, nagbigay pa siya ng huling babala. Sinabi niya na hanapin niya agad si Yongdo bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon at wala ng paraan upang maituwid pa ang lahat. Sa kabilang panig, dumating naman si Yongdo sa bahay ni Chairman Jun. Ayon sa orihinal na plano, wala pa sana siyang balak na patayin si Chairman Jun. Ngunit dahil sa biglaang paglitaw ni Gi-hun, napilitan siyang pabilisin ang lahat. Sinabi pa niya kay Chairman Jun na siya na ang bahala kay Gumon. Ngunit hindi niya alam na iyon ang pinakamalaki niyang pagkakamali. Ang pagdadamay kay Gumon ang tuluyang nagbago sa takbo ng pangyayari. Agad na bumunot ng baril si Chairman Jun at itinutok ito kay Yongdo. Mahigpit niya itong inutusan na huwag itong kumilos. Dahil dito, napilitan si Yongdo na ibaba ang hawak niyang kutsilyo. Ngunit sa gitna ng tensyon, bigla namang inatake na matinding ubo si Chairman Jun. Sinamantala iyon ni Yongdo. Mabilis siyang sumugod at sinubukang agawin ng baril. Habang nagkakagulo ang dalawa, bigla namang pumutok ang baril. Sinwerte pa si Yongdo dahil bahagya lamang siyang tinamaan. Pagkaraan ng ilang sandali, naagaw niya ang baril at lumayo ito kay Chairman Jun. Hindi naman sumuko ang matanda. Agad siyang dumampot ng kutsilyo at muling humarap sa kanyang kalaban. Ngunit mas mabilis si Yongdo. Muli niyang nakuha ang baril at walang pag-aatubili niyang binaril si Chairman Jun at agad itong bumagsak at tuluyang nasawi. Ilang sandali lamang ang lumipas. Dumating si Gi-hun ngunit huli na ang lahat. Natagpuan na lamang niya si Chairman Jun na wala ng buhay habang nakaupo sa kanyang upuan. Kasabay nito, dumating ang mga pulis at agad siyang inaresto bilang pangunahing sospek sa pagpatay. Habang magulo ang eksena, palihim na inilagay ng isang pulis ang baril sa kamay ni Gi-hun upang palabasin na siya ang bumaril. Hindi nagtagal, pumasok si Yongdo na nakasuot na ng uniforme ng pulis. Ngumiti pa ito at mapanuksong binati si Gi-hun na para bang wala itong kasalanan. Pagkatapos nito, dinala si Gi-hun sa himpilan ng pulisya. Sa interrogation room, ipinagmalaki ni Yongdo na naging matagumpay lamang ang kanyang plano dahil kay Gi-hun. Nanatiling kalmado si Gi-hun. Isa lamang ang gusto niyang malaman kung si Yongdo ba talaga ang pumatay kay Gi-sok. Ngunit ang isinagot ni Yongdo ay mas nakakagulat. Ayon sa kanya, may isa pang taong mas mataas kaysa sa kanya. At ang taong iyon ang tunay na utak sa likod ng lahat. Gayunpaman, sinabi rin niya na hindi na malalaman pa ni Gi-hun ng buong katotohanan dahil nakatakda na ang kamatayan nito. Makalipas ang ilang sandali, isinakay si Gi-hun sa isang sasakyan upang ilipat sa ibang kulungan. Ngunit lumalabas na ang lahat ng escort ay pawang mga tauhan ni Yongdo. Sa halip na dumaan sa tamang ruta, lumiko sila sa isang tunnel. May grupo pa ng mga manggagawa na humarang sa daan upang matiyak na walang ibang makakakita sa mangyayari. Sa kabila ng sitwasyon, nanatiling kalmado si Gi-hun. Isa lamang ang itinanong niya sa mga pulis kung ito na ba ang lahat ng mayroon sila. Kasunod nito, mabilis siyang kumilos. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagkagulo sa loob ng sasakyan. Nagpaputok ang mga pulis sa iba't ibang direksyon at aksidente pang natamaan ang ilan sa sarili nilang mga kasamahan. Dahil sa kaguluhan, nawalan ng kontrol ang sasakyan at tuluyang tumaob. Sa huli, si Gi-hun at isang pulis na lamang ang natirang buhay. Ngunit dihado pa rin si Gi-hun dahil nakaposa siya habang armado naman ang kanyang kalaban. Gayunpaman, bago pa man makapagpaputok ang pulis, biglang sumalpok ang isang rumaragasang truck. Tinamaan ng pulis at tumilapon ito palayo. Ang taong nasa likod ng manibela ay si Song Wan. Bagamat hindi siya maituturing na kakampi, ngunit hindi rin siya kalaban. Ipinakita rin niya na hindi niya tuluyang tinalikuran si Gi-hun. Kalaunan ay nabunyag na may ipinadala ring grupo si Yongdo upang linisin ang lugar at tiyaking hindi na makakaligtas pa si Gi-hun. Sa kabutihang palad, nauna ang grupo ni Song Wan. Nagtaka naman si Gi-hun kung bakit pa siya nito iniligtas. Hindi man ito sumagot ng direkta, ngunit malinaw sa kilos nito ang kanyang paggalang at katapatan.
Pagkatapos ay ibinigay ni Songwan ang lahat ng impormasyon na nalikom niya tungkol kay Yongdo. Sinabi rin niya na pagkatapos ng gabing iyon ay aalis na siya ng bansa. Bago sila maghiwalay, humiling siya ng isang huling pabor. Ipakalat na patay na si Gi-hun upang maging kampante si Yongdo at ibaba ang kanyang depensa. Sa ibang eksena, dahil sa lihim na recording device, nalaman ni Gumon ang buong katotohanan. Napatunayan niya na hindi si Gi-hun ang pumatay sa kanyang ama. Si Yongdo ang tunay na salarin. Kasabay nito, tuluyan na rin niyang nakita ang tunay na pagkatao ng lalaking matagal niya ng pinagkakatiwalaan. Napagtanto niya na ginagamit lamang siya nito bilang kasangkapan sa sarili nitong plano. Nais naman ni Manager Choi na agad na ipapatay si Yongdo, ngunit pinigilan siya ni Gumon. Ayon sa kanya, hindi pa ito ang tamang pagkakataon dahil nasa kamay pa rin ni Yongdo ang mga mahalagang dokumento na maaaring makasira sa June Group. Ngunit hindi basta-basta si Gumon dahil palihim na pala siyang naghahanda ng sarili niyang hakbang upang makaganti. Doon niya ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang prosecutor. Agad siyang nagbaba ng search warrant upang masiyasat ang opisina ni Yongdo. Nang malaman na pinasok ang kanyang opisina, agad na nataranta si Yongdo. Mabilis niyang tinawagan si Gumon at agad na tinanong kung bakit siya nito pinagkanulo. Ngunit kalmado lamang ang naging sagot ni Gumon. Ayon sa kanya, mula pa sa simula ay ginagamit lamang nila ang isa't isa. Sinubukan pang magpaliwanag ni Yongdo, ngunit hindi na ito pinakinggan pa ni Gumon. Para sa kanya, likas na kay Yongdo ang maghasik ng kasinungalingan at pagdududa upang pag-awayin ang magkabilang panig at siya ang makinabang sa huli. Dahil dito, galit na galit si Yongdo. Tumawag siya ng isang asasin upang patayin si Gumon. Ngunit walang sumagot sa kanyang tawag. Hindi niya alam, bago pa man iyon ay nabayaran na ni Gumon ang asasin na dapat niyang tatawagan. Masinsinan ding inimbestigahan ni Gumon ang background ng lalaking ito na may mga kaso rin sa Japan at Korea. Ngunit puro pangako lamang ang ibinigay ni Yongdo at wala naman itong tunay na ginawa upang tulungan siya. Sa kasalukuyan, wanted ito ng Interpol kaya napilitan itong kumapit kay Yongdo upang makaiwas sa parusa. Samantala, maaaring gamitin ni Gumon ang kanyang posisyon bilang prosecutor para matulungan siya. Dahil dito, naghinala ang assassin at tinanong kung bakit siya tinutulungan ni Gumon. Simple lang naman ang naging sagot ni Gumon. Kailangan niya ng tulong ng assassin upang patayin ang ilang tao. Sa kabilang banda, mayroon pang huling alas si Yongdo. Palihim niyang inirecord ang buong pag-uusap nila ni Gumon. Ngunit ang hindi niya alam, ang buong planong akala niya ay siya ang may kontrol ay matagal na palang napag-isipan ni Gumon. Mas malaki ang ambisyon ni Gumon kaysa sa simpleng pagkontrol sa June Group. Nais niyang mapasailalim sa kanyang kapangyarihan ang buong lungsod ng Seoul tulad ng ginawa noon ni Chairman Oh. Pagkatapos nito, bumalik si Gumon sa tanggapan ng mga prosecutor upang muling magsiyasat. Bukod sa mga kumpidensyal na dokumento tungkol sa June Group, may natuklasan siyang isang nakakagulat na bagay. Sa mga dokumento na nakolekta mula sa opisina ni Yongdo, nakita ni Gumon ang isang illegal na baril. Samantala, nagtungo si Gumon sa isang simbahan upang dumalo sa libing ng kanyang ama. Kasabay nito, makikita naman si Songwan na nasa pantalan at naghahanda na sa kanyang pagtakas. Nang hindi nila makita ang kanilang kontak para makasakay ng barko, ay inutusan niya ang kanyang tauhan na hanapin ito. Maya-maya, habang naghihintay, bigla na lamang may kumatok sa pinto ng kanyang sasakyan. Nang buksan ito upang tignan kung sino, bigla na lamang siyang inatake ng isang lalaki gamit ang isang palakol. Ngunit hindi pala ito nag-iisa dahil mayroon din siyang kasama. Agad namang bumunot si Songwan ng kutsilyo at agad na pinabagsak ang isa sa kanila. Pagkatapos ay hinarap niya ang isa pa. Matindi ang naging labanan at malubha rin ang sugat na natamo ni Songwan. Ngunit sa kabila nito ay nagawa pa rin niyang mapabagsak ang kanyang kalaban. Pagkatapos ng laban, naalala niya ang maleta na puno ng pera. Sa kabila ng kanyang mga sugat, kinuha niya ito at lumabas upang hanapin ang kanyang tauhan. Nang muli silang magkita, kunwari ay nag-aalala ang lalaki sa kanyang kalagayan. Ngunit bigla nitong sinaksak si Songwan na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Lumalabas na isa pala siyang traidor. Matapos makuha ang maleta ng pera, agad na tumawag ang lalaki kay Manager Choi at iniulat na natapos niya na ang kanyang misyon. Ngayon, si Yongdo na lamang ang natitirang target. Dahil dito, nagpadala si Manager Choi ng isang assassin upang patayin siya. Ngunit hindi lamang si Gumon ang may planong patayin si Yongdo. Kasabay nito,
naroon din si Gihun sa lugar kung saan nagtatago si Yongdo. Nang makita ni Gihun ang dalawang asasin, agad siyang kumilos at mabilis niya itong pinabagsak. Sa huli, nakaharap ni Gihun ang ipinadalang asasin ni Gumon. Nagkaroon sila ng matinding bakbakan. Habang nasa gitna ng labanan, umamin ang asasin na siya mismo ang pumatay kay Gisok. Katulad ng kapatid mo, ikaw ang pumatay kay Gisok. Gamit ang kaparehong teknik na ginamit niya noon, sinubukan niya rin gamitin ito kay Gihun. Isinaksak niya ang kutsilyo sa kamay ni Gihun upang pigilan ito. Ngunit hindi siya katulad ni Gisok na madaling matalo. Ginamit ni Gihun ang mismong talim ng kutsilyo upang mapigilan ng kanyang kalaban. Pagkatapos, sunod-sunod niyang pinakawalan ang malalakas na suntok sa mukha nito hanggang sa mapilitan itong mabitawan ng kutsilyo. Agad namang sinamantala ni Gihun ang pagkakataon. Kinuha niya ang kutsilyo at ginamit ito upang saksakin ang leeg ng kalaban gamit ang parehong paraan kung paano nito pinatay si Gisok. Pagkatapos niyang maipaghiganti ang pagkamatay ni Gisok sa mismong pumatay dito, ay agad siyang nagtungo sa opisina ni Yongdo. Pagbukas ni Gihun ng pinto, agad na nagpaputok si Yongdo bilang babala. Sinabi niyang ang lahat ng nangyari ay bahagi lamang ng plano ni Gumon. Ipinakita rin niya na mayroon siyang recording na maaaring magsilbing ebidensya laban dito. Hiniling ni Yongdo kay Gihun na makipagtulungan sa kanya upang pabagsakin si Gumon at palitan siya bilang chairman ng June Group. Ngunit tumanggi si Gihun, wala siyang interes sa posisyon at ang tanging nais lamang niya ay ang makapaghiganti. Pagkatapos, ibinato ni Gihun ang isang makapal na salansan ng mga dokumento sa mukha ni Yongdo. Sa sandaling nawala sa paningin nito si Gihun, mabilis siyang sumugod at itinumba si Yongdo. Nahulog ang baril nito. Agad naman itong sinubukan na kuhanin ang kutsilyong nakatago sa ilalim ng upuan. Ngunit mas mabilis si Gihun at agad itong inagaw. Pinutol niya ang mga daliri ni Yongdo. Hindi pa siya tumigil doon. Sinadya niya ring putulin ang litid nito upang ipadama ang sakit na matagal niya nang tinitiis. Ilang sandali pa, bigla siyang sinaksak ni Gihun sa lalamunan. Sa isang iglap, tuluyan nang nagwakas ang buhay ni Yongdo. Hindi nagtagal, dumalo si Gihun sa libing ni Chairman Jun. Nang makita ni Gumon ang aura ni Gihun, agad niyang naunawaan ang nangyari. Alam niya na siya ang tumapos sa lahat ng asasin, kabilang na si Yongdo. Ngunit walang emosyon na sinabi ni Gihun na si Gumon na lamang ang natitirang pakay niya. Nagtanong naman si Gumon kung bakit niya ito ginagawa. Tahimik namang tinapik ni Gihun ang balikat ni Gumon at sinabi na kapag nailibing na si Chairman Jun, balang araw ay ililibing din silang lahat, kaya walang saysay ang patuloy nilang pag-aagawan sa posisyon. Pagkatapos ng libing, dumalaw si Gihun sa puntod ni Gisok sa huling pagkakataon. Alam niya na malapit na rin siyang sumunod dito. Samantala, ibinigay ni Gihun kay Hebyong ang lahat ng ebidensya na hawak niya upang tuluyan nitong mailantad ang tunay na mukha ni Gumon. Kaagad namang kumilos si Gumon. Pagkatapos lamang ng libing ni Chairman Jun, itinuloy niya ang seremonya ng pagsasanib ng Jun Group at Bongan Group. Dumalo ang maraming makapangyarihang personalidad at maging ang mayor ng lungsod ay nagbigay ng kanyang basbas dahil sa mga benepisyo na ipinangako ni Gumon. Ngunit habang nagpapatuloy ang seremonya, bigla namang lumabas sa balita ang isang nakakagulat na revelasyon. Inilabas ang recording na nagpapatunay na si Gumon ang nasa likod ng mga pagpatay. Sa isang iglap, nagkagulo ang buong lugar. Isa-isang umalis ang mga bisita at pilit na inilalayo ang kanilang mga sarili kay Gumon upang hindi madamay sa kanyang pagbagsak. Sinabi naman ng Chief Prosecutor kay Gumon na ito na ang kanyang katapusan. Ngunit kahit nasa bingit na siya ng pagkawasak, naniniwala pa rin si Gumon na kaya pa niyang baliktarin ang sitwasyon. Dahil dito, galit na galit siyang sinita ng Chief Prosecutor at tinawag siyang hangal at matigas ang ulo. Tuluyan nang nawala ng kontrol si Gumon at sa bugso ng kanyang galit, nagawa niyang mapatay ang Chief Prosecutor. Nang makita iyon ni Manager Choi, napilitan siyang makialam. Binalaan niya si Gumon na kailangan na nilang umalis dahil malapit nang dumating ang mga pulis. Ngunit bago pa sila tuluyang makalis, biglang dumating si Gihun sa loob ng gusali. Binalaan niya ang mga bodyguard na umalis na sila sa kanyang daraanan. Naghanda namang sumugod ng mga bodyguard, ngunit agad naman silang pinigilan ni Manager Choi. Sa halip,
Siya mismo ang nagbukas ng daan para kay Gi-hun. Tinanong niya ito kung hindi pa ba maaaring matapos dito ang lahat. Ngunit matatag ang sagot ni Gi-hun at sinabing kapag nagsimula siya ay kailangan niyang tapusin hanggang dulo. Dahil wala nang no choice, napilitan si Manager Choi na harapin si Gi-hun. Dati silang magkakaibigan, kaya bago magsimula bilang pagpapakita ng respeto at katapatan, hinayaan ni Gi-hun si Manager Choi ang unang sumaksak. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin ito kayang talunin si Gi-hun. Nang malapit na ang huling hininga ni Manager Choi, humingi siya ng paumanhin dito. At sinabi na nais niya lang gawin ang kanyang sinumpaang tungkulin. Tahimik namang tumango si Gi-hun bilang huling pamamaalam. Pagkatapos nito, pumasok si Gi-hun sa opisina ni Chairman Jun. Sa pagkakataong iyon, tuluyan nang nakaupo si Kumon sa posisyong matagal niya nang pinapangarap. Ngunit habang nakaupo sa malaking upuan, napagtanto nito na wala naman itong pinagkaiba at isa lamang itong ordinaryong upuan. Ang tanging naiiba ay ang dami ng dugong dumanak para lamang makuha ito. Sinabi ni Gi-hun na magiging tunay lamang ang halaga ng posisyong iyon kung makukuha ni Gumon ang respeto at paghanga ng ibang tao. Kung hindi, magiging isang mabigat na pasanin lamang ito at para kay Gi-hun, oras na upang wakasan ng lahat. Sa mga oras na iyon, may hawak na baril si Gumon habang kutsilyo naman ang tanga ni Gi-hun. Naunang nagpaputok si Gumon, ngunit hindi niya talaga kayang patayin si Gi-hun. Sa halip, pinili niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Salamat sa'yo. Ngunit hindi siya hinayaan ni Gi-hun na mamatay ng ganoon kadali. Mabilis niyang pinutol ang kamay ni Gumon upang pigilan itong gamitin ng baril. Pagkatapos, pinilit niya itong humingi ng tawad. At nang marinig na niya ang paghingi ng tawad ni Gumon, saka lamang niya tinapos ang lahat. Tahimik na umalis si Gi-hun at walang sino man ang nakapigil sa kanyang paglalakad palabas ng gusali. Sa sumunod na eksena, bumalik siya sa kabundukan kung saan siya dating namumuhay ng tahimik. Umupo siya sa dating upuan kung saan nagkaroon sila ng huling sandali ng kanyang kapatid na si Gisok. Dito ay nakita niya ang imahe ni Gisok na nagpapahiwatig na malapit na silang magkita. Sa huli, makikitang nakaupo si Gi-hun na tila wala ng buhay dahil sa dami ng sugat na kanyang natamo matapos ang matinding labanan na kanyang pinagdaanan. Ang moral lesson ng kwentong ito ay habang binabaha ang mga ordinaryong mamamayan ng Pilipinas, ang mga buhayang politiko naman ay komportableng namumuhay sa kanilang magagarang mansyon habang pinapanood lamang ang ating malubhang kondisyon. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Kung nais mo pa ng mga ganitong klase ng video ay pakitype lamang sa comment section ang salitang Agnus Project. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka